nasa lahi na nila Fe ang pagiging isang matandang dalaga. Kaya naman, hindi na rin siya nagtataka kung bakit sa edad niya ngayon na 42 ay wala pa rin siyang nobyo. Noon kasi na nag-aaral pa siya ay hindi niya pinagtuunan ng pansin ang kanyang mga manliligaw. Dahil naniniwala siya na kapag nakapagtapos na siya sa pag-aaral ay ang mga lalaki na mismo ang maghahabol sa kanya. Pero sa karanasan niya na rin mismo ay hindi pala. Dahil tumungtong na lamang siya sa edad niyang iyon ay nanatili siyang NBSB or no boyfriend since birth. Kaya ngayon na isang wedding invitation na naman ang natanggap niya dahil ikakasal ang pamangkin niya ay labis-labis ang naramdamang inggit sa katawan ni Fe. Uy, bakit parang hindi maipintay ang mukha mo habang nakatingin sa invitation card? Wika pa ng kapatid niyang si Yula na siya mismo ang nagbigay ng invitation dahil anak niya naman ang ikakasal. Naiinis ako ate. Paano ba naman kasi? 26 pa lang ang pamangkin ko pero ikakasal na. Ako. Ay, ano ka ba? Para ka namang naninibago eh. Alam mo namang nasa lahi na natin yan. What? Anong tawag mo sa sarili mo? At sa anak mo? Exempted? No, hindi ako dadalo. Babalutin na naman ako ng inggit sa katawan ko. Magpapadala na lang ako ng regalo for her at sa husband niya. At ikaw na lang din ang magpaliwanag kung bakit ayaw kong pumunta doon, okay? Grabe siya oh. Dinamay mo pa talaga ang pamangkin mo sa kabitiran mo. O siya sige, wala na akong magagawa. I have to go at may pupuntahan pa ako. Basta ha, yung sinabi mo. Oh yeah, oo na. Irap niya sa kapatid. Nang makaalis ito ay dumiretso siya sa spa para ma-relax man lang saglit ang kanyang sistema. Nang matapos ay nagpunta na rin siya ng mall para bumili ng damit na kaparihas sa motif sa kasal ng pamangkin bukas. Ayaw niya naman talaga sanang pumunta pero naisip niyang masyado naman yata siyang bitter dahil maski ang importanteng event ng sarili niyang pamangkin ay palalampasin niya pa dahil sa personal niyang rason. Ano pa nga ba? Greatest tita of all na naman ako. Tanggap ko na. Irap niyang bulong sa sarili. Matapos bumili ay nagpasalon na siya at iniba ang kulay ng kanyang buhok. Nagpa-mani and pedi na rin siya para kahit papaano'y hindi siya magmukhang ampalayang tita bukas. Hindi niya alam pero ito na siguro ang papel niya sa mundo. Ang taga-attend lang ng kasal at wala na siyang magagawa. Kinabukasan, maagang gumayak si Fe at nagpunta sa hotel kung saan doon gaganapin ang pagme-makeup. Nagulat pa si Karina nang makita siya. Oh my gosh, tita, you're here. Masayang bati nito. Yes, darling. Oh, bakit hindi ka pa nag-aayos? Where's your mom? Well, inuna pa ang bridesmaid, tita. Si mom naman, papunta na rin siya dito. I'm sure nandito na siya anytime soon. Gosh, akala ko talaga hindi ka dadalo eh. Nasabi kasi ni mami na you're na in a mood daw. Well, nag-expired na yun, Karina. Ang importante, nandito na ako. Oh, ang regalo ko para sa'yo at sa husband mo ay nasa kotse pa. Mamaya ko na ibibigay. Oh, sure. No worries, tita. Thank you. Oh, kayo na po muna ang sumunod sa kanilang magpaayos at mamaya na po ako. Ay, natural. Dapat last ang bride para hindi maghagard. Ngiti nito sa pamangkin. Matapos niyang maayusan, ay nauna na siyang bumaba sa hotel. Nang matapos naman ang lahat,
ay nagkanya-kanya na silang punta sa simbahan para ganapin na ang kasalan. Masayang-masaya si Fe para sa pamangkin na si Karina. Kitang-kita niya kasi sa mga mata nito ang hindi maipaliwanag na sayang na darama dahil sa kaganapan ngayon sa buhay niya. At habang nasa reception, kasalukuyang nagkakasiyahan ang lahat at nakatuon lang ang atensyon sa bride at groom na nagsasayaw sa gitna ng kurutin ni Yula ang tagiliran ni Fe. Ay, aray ate, ano ba? Huy, masyado kang nakafocus sa newlywed. Lumingon-lingon ka rin pag may time. What? Wala akong time, pwede ba? Sis, tumingin ka nga dyan sa gilid mo, bilis. Naiinis man, pero lumingon pa rin si Fe at tumingin sa gilid. Nooy, agad niya namang nakita ang isang lalaking matangkad na nakasuit. May katandaan na ito base sa obserbasyon niya, pero makikita pa rin ang pagiging makisig nito. Yeah, bakit? Anong meron? Tanong niya pa kay Yola. Nakita mo ba ang lalaki na nandyan? Yang matangkad at may hitsura? I think kilala yan sa family side ng groom dahil hindi ko naman yan kilala eh. Okay, and so, type mo? Ay naku, Diyos mayo Fe, wala na sa akin ang mga ganyan-ganyan. Pero napansin ko lang na kanina pa siya titig na titig sa iyo. Baka naninibago lang. Hindi eh, kakaiba ang mga titig niya sa iyo. Parang may pagnanasa. Muling tinitigan ni Fe ang lalaki at bagya pang nanlaki ang mga mata niya nang makitang kinindatan siya nito. Ate, Diyos ko, kinindatan ako. See, I knew it. Type ka nga niya. Hindi ako nagkakamali. Kanina pa kayan malagkit ang tingin niya sa iyo. What? Oh my gosh, Diyos ko naman, hindi ako sanay sa ganito. Okay, ang mabuti pa, lalabas na muna ako at magpapahangin. Alright, babalik din ako agad. Bigla akong hindi makahinga dito eh. Oh my gosh. Dali-dali na siyang lumabas dahil bigla siyang hindi naging komportable sa paligid. Ngunit, lingid sa kanya na sinundan pala siya ng lalaki at may dala pa itong 2 glasses na may lamang wine. Here, for you. Wika nito sabay abot sa wine glass na medyo ikinagulat pa ni Fe at napahawak sa kanyang dibdib. Oh, for Pete's sake, bakit ka naman nagugulat? And who are you? Oh, ako yung nasa loob kanina. I'm Benedict, but you can call me Ben. Wag lang Dick. Natawa ng bahagya si Fe dahil sa humor na mayroon ang kausap. Pero hindi niya pa rin tinatanggap ang bigay nitong baso. Come on, drink this one. Hindi ka ba umiinom? Umiinom naman. Pero hindi ko ugaling tumanggap ng kahit ano mula sa mga taong hindi ko kilala. Ako nga si Benedict. Well, you know what? I didn't even ask for your name. Pero nagtanong ka kanina kung sino ako, right? Sinagot ko lang naman ang tanong mo. Actually, kanina pa kita tinitingnan mula sa loob. Yeah, halata naman eh. But why? May lahi ka bang manyakis? What? Oh no. Chill, napaka-direct to the point mo naman kung makapag-judge. Hindi ako ganyan, no? I just find you attractive and gorgeous. Yeah, I know that. So, what's your name? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Obligado ba akong sabihin din ang pangalan ko nang sinabi mo na ang sa'yo? Yes, of course. Ang kapal din ng apog mo sa katawan, no? Wala akong time. Kaya sige na, papasok na ako sa loob at biglang naging masalimuot ang hangin ko dito sa labas. Wow, grabe ka talaga ha? Pero I guess, magkikita pa rin naman tayo mamaya. Okay, see you.
Napairap na lamang si Fe at mas binilisan pa ang lakad papasok. Sakto namang naroon pa ang kapatid na si Yola kaya nilapitan niya ito. Hey, sinundan ka niya kanina sis. So, anong nangyari? Ay naku, ayun, nakikipagkilala. Diyos ko ate, wala na akong time sa mga ganyan. I'm too old for that. And what's wrong? Walang matanda sa love, no? Gwapo naman din siya. Matangkad pa. You know what, ate? Sa lahat ba naman kasi ng taong pwedeng magkagusto sa akin? Yung matanda pa? Expired na ang bula-bula nun, no? Nakakalason ang mga expired na. Alam mo yan. Natawa naman si Yola sa naging tura ng kapatid. Hindi naman siguro. Malay mo, may extension pa sa date ng expiration. Biro nito na siyang ikinaismid naman ni Fe. Muli siyang lumingon at nang makita si Benedek na nakatayo pa rin sa kung saan ito nakapwesto kanina, ay napailing na lamang siya. Maaga naman siyang nagpaalam sa pamangkin at kay Yola dahil ayaw niyang magpa-late ng uwi. Pagdating sa bahay ay hindi na siya nagkaroon pa ng oras na magbihis at agad nang ibinagsak ang katawan sa kama at natulog. Kinabukasan, pasado 8:00 na nang siya'y nagising. Agaran siyang naligo at nag-ayos at nang matapos ay bumaba na para makakain. Nang biglang nakita niya ang sandamakmak ng mga bulaklak na nasa living area. What in the world? Manang? Manang! Pagtawag niya sa kasambahay na dali-dali namang nagtungo sa kanya. Bakit po, ma'am? Ano to? Bakit parang bigla naman yatang naging garden ang living room? Ma'am, may nag-deliver lang po dito niyan kanina. Sobrang aga nga po eh. Para sa'yo daw po. What? Para sa akin? Itong lahat? Kanino daw galing? Hindi ko na po naitanong, ma'am eh. Diyos mio. Okay, fine. Ilagay mo na lang to sa hardin. Mag-iwan ka na lang din ng iba at ilagay mo sa vase, okay? Tsaka nagugutom na ako. Mamaya ko na tingnan kung saan galing yan. Sa isip-isip pa rin ni Fe kung ano at kanino galing ang mga bulaklak na ipinadala para daw sa kanya. Hanggang sa sumunod na araw naman ay mga pagkain na naman ang ipinadala. Sa sobrang dami niyon ay hinayaan niyang ang mga kasambahay niya na lang ang kumain noon. Hanggang sa sumunod pang muling araw ay iba na naman ang ipinadala sa kanya. Kaya naman tinampuhan niya na ang delivery man para tanungin kung kanino galing ang mga iyon. Kay Sir Benedek Wang ko po galing yang lahat, ma'am. What? Who? Benedek? Agad niyang nasapo ang ulo nang maalalang isa lang naman ang kilala niyang Benedek. Walang iba kundi ang Benedek na nakipagkilala sa kanya sa mismong araw ng kasal ng pamangkin niyang si Karina. Kaya naman agad niyang kinontak ang pamangkin para itanong ang tungkol sa binata. Oh yeah, yes tita, kilala po iyan ng husband ko. Friend po yata ng daddy niya. I guess he's a billionaire tita eh. Why po? Ay naku iha, sorry kung nadisturbo kita sa araw pa mismo ng honeymoon niyo ng husband mo. Pero pwede mo bang hingin sa husband mo ang personal number nung Benedek? Oh yeah, sure. Yes po tita. No worries. Alright, I'll send you his number. Pinatay na agad ni Fe ang tawag at hinintay na lamang ang message ni Karina. Nang maibigay naman nito ang numero, ay itinext niya na si Benedek na makikipagkita siya sa isang cafe. Kaya agaran rin siyang nagpunta doon. Pagdating ay wala pa si Benedek, kaya matyaga niya na lamang itong hinintay. Mga 10 minutes pa siguro ang lumipas nang ito'y dumating. What in the world? What took you so long, ha? Proper bang paghintayin mo ang isang babae nang ganito katagal? Hey,
Chill, misunderstanding na agad. Late ko nang nabasa ang message mo, kaya sorry. Okay, mag-order na tayo? No, mag-order kang mag-isa mo. Wait. Teka, ikaw ba? Hindi ba't date to? Nope, this is not a date. Nakipagkita lang ako sa iyo para kumpirmahin kung sa iyo ba galing ang mga dinedeliver sa akin lately. Oh, I see. Yup, sa akin nga. And why did you do that? Well, to make you happy. Well, I'm not happy with your idea, Benedict. I am too old for that. For surprises? Bagay lang yun sa mga dalaga. Dalaga ka pa naman, diba? I heard from Yola na you're single and available. What? Oh my gosh. So sa kanya mo na rin ba nalaman ang address ko? Yup. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Besides, bagay lang tayo. Single ka, single din ako. And I like you, Fe. Diyos ko naman, kung kailan tayo tumanda, saka ka pa nagkakaganyan. Kaya nga nakakainis diba? Kung kailan ako tumanda, saka pa kita nakita at nakilala. Kung nakilala lang kita ng mas maaga, hindi ako aabot sa edad na 55. At ikaw rin, hindi ka naaabot sa edad mo ngayon na single. Dahil for sure, nakapag-propose na ako sa iyo at nagpakasal na tayo. Alam mo, Benedict, hindi kilig ang nararamdaman ko sa iyo ngayon Paninindig ng balahibo. Basta wag mo na akong padalhan ng mga gamit, bulaklak, pagkain. Masasayang lang ang effort mo. Alam mo, wala akong pakialam kung masayang ang effort ko. Worth it naman ang babaeng pinapadalhan ko And yes, you are right, Fe. Hindi na tayo bata. Sasayangin pa ba talaga natin ang oras natin dito sa mundo para dyan? Bakit hindi mo lang ako bigyan ng chance to prove myself to you? Tutal, may basbas naman ako galing kay Yola. You know what? Saka mo na gawin yan kapag wala na akong makitang puti dyan sa buhok mo. Okay, I have to go. Irap nito at dali-dali nang umalis. Rinig niya pang nagsalita si Benedict pero hindi niya na ito nilingon. Inis na inis siyang dumiretso sa bahay ng kapatid na si Yola at doon niya ito pinagalitan. Ate, why did you do that? Hindi ko naman ever sinabi sa iyo na I'm single and available Hindi nga, sinabi ko lang yun para matigil ka na sa pagiging ampalaya. Tsaka, nakilala ko na si Benedict. Sobrang bait at mukhang seryoso naman sa iyo. Bigyan mo na ng chance para naman magkakulay ang buhay pag-ibig mo. Ewan ko sa iyo. Tinatry doon mo naman ako Tinutulungan lang kita. Why not, diba? Napaisip si Fe sa sinabi ng kapatid, pero sa huli, umiling pa rin siya. Ngunit sa kabila ng pagkairitan niya, sa halos araw-araw pa ring pagpapadala ni Benedict ng kung ano-ano at mangyari pa na nagpunta na nga ito sa bahay niya mismo para ito na ang mag-deliver ng isang bouquet ng mga bulaklak, ay doon na siya natawa. Talagang wala sa bokabularyo mo ang tumigil Nope, wala talaga. Tsaka ako na ang nag-deliver nito sa'yo dahil may ipapakita rin ako. Anong ipakita? Diyos ko, Benedict, matatanda na tayo. Huwag mo nang ipakita ang kulubot mong manoy dyan. Anong kulubot? Astigin kaya tong manoy ko. Pero ngayon, natutulog pa. Mamaya pa ang gising nito. Pero hindi ito ang ipapakita ko kundi ito. Tinanggal niya ang suot-suot na sombrero at doon na tumambad ang buhok niyang puro na itim at wala ng bahid ng katandaan doon. Dahilan upang matawa si Fe. What? Nagpakulay ka ng buhok? Natatawa pa ring wika ni Fe. Of course. Sinabi mo nga sa akin, diba, na mamaya ko na gagawin ang mga gusto kong gawin kapag wala ng puti ang buhok ko. Kaya eto,
Nagpakulay ako. Pwede na ba? Kinindata nito si Fe kaya mas lalong napahagalpak ang dalaga ng tawa. Di naglaon ay pinatuloy niya na rin ito sa loob ng kanyang bahay. At doon na nakapagdesisyon na bigyan ng tsansa si Benedict. Talaga? Totoo ba yan? O binibiro mo lang ako? Oo nga. Bakit? Gusto mo bang biruin na lang kita? Instead na seryosohin? Oo na, tayo na. Huwag mo na akong ligawan because this is too much. I am 42 and you're 55. Wala na tayong karapatang mangligaw at manligaw. At sino namang magsabi sa'yo niyan? Aber, hindi mo yata na itatanong na Mr. Romantic ako dati. Yeah, of course. Pero dati lang yun. Ngayon, parehas na tayong uugod-ugod. Kaya sige na, tayo na. Basta ha, siguraduhin mo lang na tama ang naging desisyon ko ha. Kung hindi, ay huwag kang mag-alala, Fe. Ngayon pa lang, papaligayahin na kita. Natawa muli si Fe sa sinabi ng binata. Marami pa silang napagkwentuhan at ang mas pinaka natawa si Fe ay ang pagpapapili sa kanya ni Benedict kung ano ang magiging tawagan nila. Naiilang man at medyo hindi sanay pero pumili pa rin si Fe at iyon na ang naging formal na tawagan nila ng nobyo. Noong unay, gusto pa sana ni Fe na isekreto ang tungkol sa kanila ni Benedict sa kadahilanang naghihiya siya. Pero sa huli, nalaman pa rin iyon ng lahat kaya wala na rin siyang nagawa. Hey, kumusta naman si Benedict as boyfriend, sis? May nangyari na ba sa inyo? Hala, nakatikim ka na ba ng langit? Panunuksong tanong pa ni Yola sa kapatid nang dumalaw ito sa bahay niya para lang makiusyoso. Talagang dumalaw ka lang dito para itanong yan sa akin, ate? Besides, do I really need to answer that question? Ang weird naman no? Matatanda na kami ni Ben and I'm sure, tulad na rin ng sinabi ko, expired na ang bula-bulan niya. Hindi, wag ang bula-bulan niya ang kainin mo. Yung manoy na matigas-tigas. Tsa, I'm sure, in his age ate, hindi na nga yata titigas yun eh. Wala nang lakas. Malay mo naman diba? Baka mamaya, mapaaray ka pa sa sarap. Tukso ulit nito sa kapatid na siyang ikinaismid lang ni Fe. Okay, hindi ka pa ba uuwi ate? Pag-iba nito sa usapan. Aba, bakit? Parang naramdaman kong itinatakwil mo na ang ate mo. Bakit? May inaasahan ka bang bisita? Ngunit, hindi pa man nakakasagot si Fe, ay ang saktong pagdating nga ng kotse ni Benedict. Kaya doon na natutup ni Yola ang sariling bibig. Wait, sino yun? Si Benedict? Aba, 42 ka na? Pero dinaig mo pa ang 18 years old ha? Ang haba ng hair ng Maria mo. Ate, every month akong nagsishave, no? Every month? O ngayon lang? Dahil may Ben ka na? Naku. Okay, aalis na ako para makain nyo na ang isa't isa. I mean, para makakain na ako sa bahay. Babu! Nahilot na lamang ni Fe ang kanyang ulo at hindi naman halatang pulang-pula na ang mukha niya dahil sa mga sinabi ng kapatid. Nang makapasok naman si Benedict ay isang halik sa noo at bulaklak naman ang bumungad sa kanya. Oh, aalis na si Yola? Sana hindi mo muna siya pinaalis para naman matikman niya ang luto ko. Magluluto ako ngayon para sa iyo, right? Oh yeah, pero hayaan mo na yun. Tumango-tango naman si Ben at inayos na ang mga dalang ricados para sa lulutuin niyang bulalo na siyang paboritong-paborito ni Fe. Habang abala si Ben sa pagluluto, ay nakaupo lamang din si Fe at seryosong tinitingnan ang nobyo. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Doon niya napagtanto na kahit matanda na ito'y malakas pa rin pala ang tindig nito. Hindi niya alam pero nang madako ang tingin niya
sa gitnang bahagi ng pisikal na anyo nito, ay doon na siya napalunok. Kitang-kita niya kasing umbok na umbok iyon. At kahit hindi pa niya nakikita, ay alam niyang malaki ang naroon. Ay Diyos ko, kung kailan ako nag-42, hindi pa ako magpapantasya ng mga ganito. Wika niya na siyang narinig naman ni Ben. Ha? May sinasabi ka, Han? Oh, wala. Ipagpatuloy mo lang ang pag-umbok niyan. Oh, I mean pagluluto niyan. Kamot-kamot ni Fe ang sariling ulo habang si Benedek ay natawa na lang. Para bang nakuha kasi nito kung ano ang ibig sabihin ng nobya. Mabilis na natapos ang pagluluto ni Benedek at kumain na sila agad. Sarap na sarap si Fe sa pagkain at sa katunayan, muntikan pa siyang maka-third round sa kanin. Naku, grabe ang sarap. Muntikan na akong maka-third round dahil sa sarap eh. Saad pa ni Fe na siyang ikinatawa ni Ben. Talaga? Wika nito na nilagkitan pa ang tingin kay Fe. Teka, ano yung tingin na yan ha? It's not funny, Ben. Wait, bakit hindi ko yata naririnig mula sa'yo ang endearment natin? Parang ako lang yata ang hanang-han sa'yo. Oh, hindi ba? Talaga ba? Hindi nga. Isa pa, anong sabi mo? Muntikan ka ng maka-third round? Gusto mo bang tutuhanin ko? Pilyong saad nito. Han, ano ba? Kakakain lang natin oh. Oo nga, pero yung bibig mo sa baba ay gutom pa daw. Wala pa daw siyang kain. Isa pa, mukhang gising na naman tong manoy ko eh. 100% na ang energy dito. Kaya sige na, malay mo makapag 4th round tayo ngayon. Han, ano ba? Huwag mo nang gisingin si Manoy. Too late. Gising na nga siya oh. Itinuro ni Ben ang kanyang pagkalalaki at napalunok muli si Fe nang makitang umbok na ito at mukhang handang-handa nang pumasok sa kailaliman ng kanyang pagkababae. Hinalikan nito si Fe at iyon pa lang ang unang beses na naghalikan ang dalawa. Unang beses din iyon na nahalikan si Fe sa isang lalaki. Kaya hindi niya maipaliwanag ang nadarama na para bang tinutusok-tusok ang kanyang tiyan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Huli niya nang napagtanto nang pangkuin siya ni Benedek at pumasok sila sa guest room. Tamang-tama lamang din na day off ang lahat ng katulong ni Fe sa bahay. Kaya libreng-libre sila ng nobyo sa kung anuman ang gusto nilang gawin. Nang ilagay ni Benedek si Fe sa kama, ay doon na siya bagyang natawa. Oh, bakit ka natatawa? Tanong pa sa kanya ni Ben. Oh, kasi dito mo ako sa guest room dinala at hindi sa mismong kwarto ko sa taas. I wonder why? Bakit? Hindi mo siguro ako kayang buhatin pa ibabaw, no? Dahil sumasakit niyang tuhod mo? Biro pa nito. Yeah, masakit man ang tuhod ko at hindi kita kayang buhatin papuntang taas. Pero kaya kitang buhatin papunta sa paraisong tiyak na magugustuhan mo. Ay sus, baka mamaya niyan, puro ka lang salita ha? Bakit? Gusto mo bang makita? Baka malula ka. Mas lalong namula ang mukha ni Fe dahil sa sinabing iyon ni Benedek. Ilang sandali pa'y para bang nagiinit ang katawan niya nang dahan-dahang tanggalin isa-isa ni Benedek ang mga suot na sa tingin nila'y sagabal para sa moment na iyon. At nang maipakita na sa wakas ni Benedek ang maladambuhalang ahas na nakapulupot sa bula-bula niyang akala ni Fe na expired na, doon na siya lihim na napadasal at halos matawag na ang lahat ng santo. Sa edad niyang iyon
ay marami na siyang nararamdamang masakit sa kanyang kasukasuan. Pero itong dambuhalang ahas na nakikita niya ngayon ay parang masasakit pa sa mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Naku, gising na gising nga si Manoy Ben. Takot na takot pang sambit ni Fe. Sabi ko naman sa iyo gising na siya at handang-handa na. Doon na nga nila sinimulan ang giyera sa kama. Sa bawat indayog at mga galaw ni Benedict ay ang pagsigaw naman ni Fe. Hindi na rin nila parehas alam kung ilang minuto o baka nga umabot na sa 1 oras iyon bago natapos. Basta't isa lang ang sigurado sila, na sila'y parehas nag-enjoy at sabay na bumiyahe papunta sa paraisong gusto nilang balik-balikan. Parehas nilang hinabol ang kanilang mga hininga nang sila'y matapos. Ngunit 5 o 10 minuto lamang yata ang pahinga nila'y nagising na naman si Manoy, kaya panibagong giyara na naman ang nangyari. Doon na rin natulog si Benedict, kaya kinabukasan ay maagang bumangon si Fe para makapaghanda ng almusal bago umalis ang nobyo. At dumating ang kanyang mga kasambahay. I have to go, hon. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Tatawag ako mamaya, ha? Okay, magpahinga ka na lang muna dyan dahil alam kong napagod ka kagabi. Pilyong wika nito. Ginawaran naman muna siya ng isang masuyong halik ng nobyo bago ito inihatid palabas. Pag-alis ni Benedict ay doon na biglang nang init ang buong katawan ni Fe. Pero hindi sa pagnanais na maangkin muli ang nobyo, kundi sa kadahilanang parang lalagnatin siya matapos ang mga tagpong ginawa nila kagabi. Kaya naman, buong araw ay nanatili lamang siya sa kanyang silid dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Dinadalhan na lamang siya ng mga kasambahay ng pagkain at gamot sa kanyang kwarto at natutulog na siya agad. Nagising naman siya pasado 5:00 ng hapon. Nang pakiramdam niya'y may mga matang nakatitig sa kanya. Nang magmulat ay ang kapatid niyang si Yola ang naroon habang nakangiti sa kanya. Ate, teka, anong ginagawa ko dito? Bakit? Si Ben lang ba ang may karapatang pumunta dito? Panunukso pa nito. Ano ba? Masama ang pakiramdam ko. Kaya nga, nasabi nga ng maids mo na masama nga daw ang pakiramdam mo at hirap ka daw maglakad. May bahid na panunukso sa boses ni Yola, kaya napatawa na lamang si Fe, bagay na nahalata naman nito. Ihim, mukhang kakaiba ang tawa na yan ah. Parang may bahid ng kasiyahan. Gaga ka talaga. May tawa bang may bahid ng kalungkutan? Yeah, oo naman, meron. Mga piking tawa ganun. Wait a minute, don't tell me, dito natulog si Ben. Ate, ano ba? Talagang tinatanong mo yan sa akin? Gosh, dinaig pa natin ang magkapatid na 18 and 20 years old para sa mga ganyang question and answer portion. Here we go. Iniiba mo na naman ang usapan eh. So, ano nga? Tsaka, hindi naman bawal pag-usapan yan, di ba? Unless, pinagbawalan ka ni Ben na i-share ang moment nyo kagabi. Isa pa, 42 ka na. Valid naman siguro kung mag-honeymoon muna kayo bago ang kasal. You know, tuka-tuka muna. Nag-iwas ng tingin si Fe, pero kinorner pa rin siya ni Yola. Kaya wala na ring nagawa pa ang dalaga, kundi ang sabihin dito ang lahat ng nangyari. Dahil kilala niya ang ate Yola niya, hindi ito matatahimik hanggat hindi siya nagsasalita. Diyos mio Marimar, mabuti ka pa sis nakapag-try ng dambuhalang ahas. Ako, namatay na lang ang papa ni Karina hanggang cocktail hotdog lang ako.
What? Sira ka talaga. Pero seryoso, ang sakit-sakit ng katawan ko, ate. Naku sis, isa lang ang gamot dyan. Si Benedict mismo. Ang kanyang mahiwagang kispirin at yakapsol. At ito pa ha, may bagong pasabog. Idagdag mo na rin ang bula-bula niyang masustansya. Marami pang biro ang napag-usapan ng dalawa hanggang sa napagpasyahan na rin ni Yula na umalis. Saktong 4 na araw din bago nakapaglakad ng maayos si Fe at lumabas ng kanyang silid. Sakto namang hindi na masyadong abala si Benedict at dinalaw siyang muli. Ay Han, maayos na ba ang pakiramdam mo? By the way, nagdala ako ng paborito mong pagkain. Nasa kusina na't pinapahanda ko na sa kasambahay mo. Oh, hi Han, maayos na ako. Salamat sa pagtatanong. Talagang nahihilo lang ako eh. Tsaka hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Baka naman buntis ka na. Isang mahinang sapak ang pinakawalan ni Fe sa nobyo, saka sila nagtawanan. Talaga ba ha? Naku, malabo na yan Han, matanda na ako. Bakit? Hindi pa naman totally matanda ang 42 ah. May asim pa nga eh. Mas maasim pa sa sinigang. Buliro. Pero seryoso nga ako. Mukhang malabo na yan. Kung may mangyari man yan, mahihirapan ako. Hindi ka naman mahihirapan dahil kasanga mo ako sa lahat ng hirap na tatahakin mo. Ramdam ni Fe ang sinseridad sa boses ni Benedict, kaya doon na rin siya nagseryoso. Ben, alam kong gusto mong magkapamilya, and so am I. Pero hindi na yata bagay ang edad natin para dyan. Bakit? Nag-aalala ka ba sa sasabihin ng ibang tao kapag nangyari iyon? No, hindi. Gusto ko kasi na masilayan ko ang paglaki ng anak ko hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo at makapag-asawa. Pero sa edad natin, lalong-lalo ka na, hindi ako sigurado. Kapag naiisip ko kasi yan, parang hindi ko na kayang iwanan siya. Pero kung ibibigay pa rin yan sa atin ng Diyos, why not? I will accept His blessing. Niyakap ni Benedict ang nobya at hinalikan sa labi. Naging masaya ang kabuuan ng kanilang relasyon. Hindi lang naman sila ang masaya, kundi pati na ang mga taong nakapaligid sa kanila. Hanggang sa nalalapit na kaarawan ni Fe, ay kinontsabo ni Benedict ang mga kakilala ng nobya para sa sorpresang naiisip niya. Kaya naman, sa araw ng kaarawan nito'y, si Benedict mismo ang sumundo sa kanya, bagay na ikinagulat pa niya. Han, ano ba to? Saan tayo pupunta? Tanong pa ni Fe sa nobyo dahil nakapiring siya habang naglalakad. Maya-maya lang ay tinanggal na nito ang piring at doon na nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang parang nasa isang hardin sila at puno ng iba't ibang kulay ang buong paligid. Han, tanging nasambit ni Fe. Don't worry Han, you're safe. Akala mo ba para sa mga 20s lang ang mga ganito? Siyempre, para rin sa mga oldies like us. Alright, tara. Ngiti nito at inalay ang kamay sa nobya. Sabay silang naglakad hanggang sa mapunta sila sa gitna ng hardin na may lamesa, kandila at pagkain. Sa gilid ay may waiter, may tumutugtog ng violin at may isang babae na nagdala ng isang pungpong ng tulips. Kitang-kita pa niya ang paglapit ni Benedict dito at kinuha ang bouquet at ibinigay kay Fe. Flowers for the prettiest 43-year-old woman I know. Hindi na napigilan ni Fe ang matinding emosyong nadarama
at naiyak na. Pinunasan naman iyon ng nobyo at ito'y pinakalma. This 55-year-old Benedict Juanco will surely love you forever and ever. Happy birthday, my love. Magsasama tayo hanggang sa pagtanda. Pagkasabi nga niyon, ay doon na lumuhod si Ben. Nakuha naman agad ni Fe ang pahiwatig ni ito, kaya doon na siya mas lalong naiyak. Ako ang klase ng tao na hindi naniniwala sa true love. 55 na ako, kaya ang buong akala ko wala na akong pag-asa at hindi na ako makakakita ng taong mamahalin ko. Pero nakita nga kita and I fell in love with you right from the very moment, Fe. Alam kong maski ikaw man ay hindi rin naniniwala dahil nasabi nga sa akin ni Yula na nasa lahi niyo na ang tumandang dalaga. Pero papatunayan ko na hindi totoo yun. Felea Montellano, will you share your life with me? Yes, syempre, oo naman. Mas romantic pa yata yan sa will you marry me eh. Oo, Han, oo. Iyak nitong sagot. Inilagay ni Benedict sa palasingsingan ng nobya ang singsing at doon na sila nagyakapan. Lingid sa kaalaman ng dalaga na naka-live pala ang proposal na iyon, exclusive sa family at mga kaibigan ng dalawa. Kaya naman walang mapagsidlan ang sayang nadarama nila ng mga sandaling iyon. Dahil nga sa pagtulog ni Fe, ay pakiramdam niya'y nakangiti pa rin siya dahil sa labis na kagalakan. Ang buong akala niya'y tatanda siyang walang makakasama sa buhay. Pero heto, dininig ng Diyos ang kanyang matagal na panalangin. Medyo natagalan man bago ibigay ng Panginoon ang lalaking para sa kanya, nagpapasalamat pa rin siya dahil napunta agad siya sa tamang tao at sa lalaking masarap. Hindi lang masarap ang bula-bula, kundi masarap magmahal. The end. Oh my mama, ang ganda. Naku, napakaganda ang story nila. What a fun story. I like this one. Tawa ako ng tawa. So, kaway-kaway dyan sa lahat ng mga 40s na hindi pa nag-asawa or wala pang nobyo. Please don't lose hope kasi may chance pa. Sabi nga nila, don't lose hope. Everything happens for a reason. You never know what tomorrow may bring. That's right. And also, patience is the key. Because when the right time comes, it will be very beautiful and totally worth the wait. Okay mga kakulay, I hope you enjoy. Please like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na story mga kaibigan. You know what? May marami akong magagandang stories here. I wish I can narrate non-stop. But may buhay rin ako outside sa YT. You know, mga gawaing bahay. Sometimes I'm not feeling good. Sometimes I'm not available. So, kailangan talaga na may backup ako. But I'm still here. I'm trying my best na mag-narrate para sa inyong lahat. Thank you to my co-author, Regine. Thank you all, my beloved subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.